nila. 'Di ba si Velasco? Malinaw guys, malinaw nilaglag niya si Velasco dahil sa kanyang kabobohan. Salita siya ng salita dahil sa kanyang kabobohan, hindi siya aware nilaglag na pala niya yung kanyang kakampi. Tingnan mo? Tapos, si Harry Roque din dahil din sa kabobohan niya, nilaglag naman niya si Digong. So guys, nagko-corroborate yung mga statement nila Yung kanilang mga pag-amin nagko-corroborate. Na pagtutugma-tugma natin, tama talaga. Sa panahon ni Duterte, grabe. Ang pagdadala ng pera, mali-malita. Ano guys tingnan natin Eto si Duterte, no? Okay. So, ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating tama. Nalaman ko, may isang mafioso, parang godfather pala dito sa Pilipinas ng mga POGO, Chino rin. At ang gawain niya, bagamat ang representasyon niya, ligay lang siya, kahit sino na may pangangailangan, miski illegal na, dahil ito'y phishing na ng credit card fraud na sa China, pinaghimusuka. Ang nalaman ko, 200 million ang ginesta, linagay dito, linagay doon, lahat na ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong POGO, nalaman lamang ko na meron pala silang parang mafia boss dito, na godfather, na walang ginawa kundi i-corrupt ang ating mga taong gobyerno. Kaya hindi ko sinasabi na hindi masama yan. Dahil nagkaroon ako ng isang taga-upa ng isang maliit na... My God! Umamin siya! Ano lang naman yun 30 square meters lang yun Umamin siya! Umamin siya mga kaibigan. Merong isang godfather. Chinese mga kaibigan. So malamang yan na yun si Michael Yang. At ang ginagawa daw, kinukurap daw ang buong gobyerno. Diba? Kita mo mga kaibigan. Umamin. Yung kanilang mga bibig mga kaibigan. Umamin. Diba? Nakakatawa, di ba? Sila na mismo naglaglag sa sarili nila. Kita mo mga kaibigan, meron daw godfather, Chinese daw, mga kababayan. At ang ginagawa ay kinukurap ang gobyerno. Gobyerno ni Duterte. So alam na natin, ikakalat natin to guys ikakalat natin to para malaman ng buong bayan, no? Ipo-post natin to sa lahat ng ating social media, sa aking 2 TikTok, sa aking mga Facebook, lahat ito ipo-post natin para malaman ng buong bayan, para imbestigahan na talaga. Guys, remember si Pulong Duterte? Remember yung sinasabi ni Trillanes na si Pulong Duterte daw ay member ng Triad. Di ba hinahamon niya si Pulong Duterte ipakita ang tattoo? Na kung ayaw daw ipakita doon sa Blue Ribbon Committee dahil may tao, kahit ipakita na lang daw sa isang senador doon, yung kahit sa pinaka-chairman ng Blue Ribbon Committee, pakita doon sa isang kwarto para sila lang ang makakita. Pero 'di ba ayaw ni Pulong? Ayaw na ayaw ni Pulong ipakita yung tattoo niya. Na sinasabi ni Trillanes, yan daw ang may logo ng Triad, ng sindikato, International Syndicate. 'Di ba? Si Trillanes, mga kaibigan, panay ang panay ang challenge niya kay Pulong. Pero si Pulong,
ayaw talagang ipakita ang kanyang tattoo. My God! Mga kaibigan, kung wala siyang tinatago doon sa kanyang likod, bakit hindi niya pinapakita ang tattoo niya? Lalaki siya, 'di ba, lalaki. Kung ayaw niyang ipakita do'n sa public, bakit ayaw niyang ipakita sa executive session? Do'n pa lang makikita mo na, eh. Tapos sinabi pa ngayon ni Harry Roque, merong merong godfather ng Pogo na kino-corrupt daw ang gobyerno. Oh, alam na this. So baka si Michael Yang ngayon. So mga kaibigan, parang totoo talaga yung sinasabi ni Trillanes at saka ni Percy Lapid na si Duterte ang nagparami, nagpalakas ng sindikato sa loob ng gobyerno. 'Di ba? Mukhang totoo nga talaga. So mga kaibigan, bumalik lahat kay Sara. Lahat ng binibintang niya, bumalik lahat sa kanya. Sabi niya sa inyo, ulitin nga natin 'to si Harry Roque. Ulitin natin si Harry Roque. Ulitin natin. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating nalaman ko, may isang mafioso, parang godfather pala dito sa Pilipinas sa mga Pogo. Chino rin. At Michael Yang. ang gawain niya, bagamat ang representasyon niya, ligay lang siya, kahit sino na may pangangailangan, miski illegal na, dahil ito ay phishing na ng credit card fraud na sa China, pinaghimusuka. Ang nalaman ko, 200 million ang ginesta, linagay dito. Michael Yang? Lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, ay nalaman lamang ko na meron pala silang parang mafia boss dito na godfather na walang ginawa kundi i-corrupt ang ating mga taong gobyerno. Kaya hindi ko sinasabing completely masama yan. Dahil nagkaroon ako ng isang taga-upa ng isang maliit na condominium na Pogo. Ngayon wala na. Ano lang naman yun 30 square meters lang yun no? Pero may isang babaeng Pogo worker, opisyalis na nagpupan yun. Ngayon wala. Kita mo, huli sa bibig, no? Yan mga kaibigan ang ginawa kasi ni Duterte. Tinolerate niya. Kaya ang gobyerno natin ay nakorap. Tinolerate ni Duterte. Coming from the mouth of Harry Roque. So yan na yun mga kaibigan. Michael Yang. Ginawang kinorap ang gobyerno, sindikato. 'Di ba? Alam niyo mga kaibigan, nakakaawa kayo mga DDS. Nakakaawa kayo ng mga DDS. Kasi bulag kayo Bulag kayo sa katotohanan. Nakakaawa kayo. No? Sa totoo lang, naawa ako sa inyo. Kasi binigyan kayo ng mata ng Diyos, pero nakapikit. Binigyan kayo ng bibig, pero ginagamit nyo sa kasinungalingan at fake news. Binigyan kayo ng tenga ng Diyos, pero hindi nyo ginagamit para makinig ng tamang balita. Ginagamit nyo yung tenga nyo sa pakikinig ng mga fake news. Nakakaawa kayo, mga DDS. No? Sa totoo lang, naawa ako sa inyo. No? So malinaw na malinaw na yung sinasabi ni Sara Duterte ay hindi si Speaker. So, tuloy natin yung paninira ni Sara. Sunog na sunog si Sara no?
Martin Romualdez, Ah. because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Hindi na Okay. kasi nababalita naman na yan noon. Nabanggit na yan, nabanggit ang pangalan, mahilig sila sa nabanggit, pero walang ebidensya. Mga guys, nabasa ko na yung kaso na yan, yung Delaware na yan. Actually, hindi si Speaker Martin Romualdez ang kinasuhan dyan. Nabanggit yung pangalan at sabi nung nagkaso no, doon sa isang company na yun nga daw, humingi daw ng tulong kay Speaker at binribe daw si Speaker para daw mapaburan. Pero at the end of the day, mga kaibigan, anong sabi dun sa kaso? Walang ganon. Hindi napatunayan na talagang merong mga maleta ng pera. Hindi napatunayan, hindi nga binigyan ng sumun si Speaker, hindi nga binigyan ng ng sumun, 'di ba dapat kung may kaso ka may sumun ka, meron kang kumbaga susulatan ka niya na, "O ito kailangan mo pumunta dito." Wala nga, eh. Kasi yung kaso ay parang lang, parang intrigue, 'no? At the end of the day, ang sinabi, mga kaibigan, ay walang napatunayan na si Speaker ay tumanggap ng bribe. Oh, 'di ba? So mga kaibigan, ginamit lang talaga ito ng mga DDS, ng mga Duterte para yung kanilang naratibo na kesyo daw tumatanggap ng ng pera, mali-maleta. So ang ginawa nila ngayon mga kaibigan, yung kanilang fake witness, ganon din ang naratibo para mag-jibe, magtugma doon sa kanilang gustong sabihin na si Speaker daw ay tumanggap daw dati na may kaso daw sa Delaware. Eh guys, ginagawa namang tanga ni Sara Duterte ang mga tao. Akala siguro ni Sara, lahat ng tao ay kasing bobo niya. Akala siguro ni Sara na lahat ng tao kasing bobo ng mga DDS, ng mga supporter niya. Eh hindi naman eh. Hindi naman eh. Matatalino ang mga tao. Nagre-research. Kita mo guys noon pa man ang dami niyang mga sinasabi na ganito daw, si Speaker ganyan-ganyan. Pero wow, until now, ni isang ebidensya na solido, wala siyang pinakita. Mahilig lang siya sa laway. Mahilig lang siya sa paninira. Nabanggit niya nabanggit ni gano'n. Eh kahit ako, pwede akong magbanggit ngayon. O si Sara Duterte, nakita ko yan. Nakita ko yan siya na may dala ng mga may dala ng mga maleta, maraming pera. Kahit sino pwedeng magbanggit. Eto very ironic guys kasi sinasabi niya lawyer siya. Pero sa pagbanggit ng pangalan, para sa kanya guilty kaagad at talagang involved